Liquefied natural gas o mas kilala bilang methane, isa sa pinakaimportanteng likas na yaman na kaakibat sa paglago ng bawat ekonomiya sa ating mundo. Sa nakalipas na ilang mga dekada ay unti-unti nang natutuyo ang pinagkukunan ng natural gas ng Pilipinas, partikular na sa nag-iisang gas field ng ating bansa, ang Malampaya Gas Field na sinasabing posibleng tuluyan ng maubos pagsapit ng 2027. Ito ang naging dahilan para bigyang importansya ng ating pamahalaan ang paghahanap ng mga panibagong mapagkukunan ng methane o LNG. Sa pagsisimula ng panibagong kabanata ng ating kasaysayan, maraming mga makabagong lugar sa Pilipinas ang sinasabing hitik na hitik sa deposito ng langis at natural gas. Isa na nga rito ang Liguasan Marsh at ang malaking bahagi ng Cotabato Basin. Umugong ang mga bali-balita ukol sa oil and gas exploration o ang proseso ng paghahanap ng langis at natural gases sa ekta-ektaryang lupain sa bahagi ng Mindanao upang kalaunan ay makuha at mapakinabangan ng ating bansang Pilipinas. Inaprobahan na ng ating gobyerno ang isang proyekto para sa bagong yugto ng pagpapalago ng ating ekonomiya. Isang proyekto na ang tanging layunin ay kuhain ang bilyong-bilyong reserba ng langis at natural gases sa Liguasan Marsh at Cotabato Basin. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Naging saksi ang Liguasan Marsh sa napakahabang bakbakan sa pagitan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF at ng gobyerno ng Pilipinas, pero mula sa pagiging battlefield sa loob ng ilang mga dekada, oil field na ang tingin ng marami sa ekta-ektaryang lupain na ito dahil sa sobrang dami ng reserba ng langis at natural gases na nadiskubre sa latian ng Liguasan. Ang Liguasan Marsh ay tinuturing bilang pinakamalaking wetland sa Pilipinas na tinatayang sumasakop sa halos 300,000 na hektaryang lupain sa mga lalawigan ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Dahil nga sa pagkakadiskubre sa mga yaman na naitatago ng lugar na ito, napakarami ng mga investors ang naging interesado upang magsagawa ng proyekto para sa oil and gas exploration sa lugar na ito, kabilang na riyan ang China at ang Israel. Taong 1997 pa nang kinumpirma ng Tukan-Aduken Oil Exploration Project ng Philippine National Oil Corporation ang deposito ng gas sa Liguasan Marsh. Sa proyektong ito, napag-alaman na ang komposisyon ng natural gas dito ay 99% methane at mayroon pang small traces ng ethane gas. Tinatayang aabot sa 3.4 trillion cubic feet ang deposito ng natural gas at 4.8 billion barrels of crude oil naman ang maaring makuha sa lugar na ito na tinatayang aabot sa 1 trillion US dollars ang kabuuang halaga. Ito ay isang malaking development para sa ating bansang Pilipinas dahil maaari itong mag-akyat ng trilyong-trilyong dolyar na kita para sa ating ekonomiya. Gayon na rin ang kaakibat nitong pagpapababa sa mga presyo ng langis at gasolina. Nariyan din ang potensyal na bumaba ang singil sa ating mga kuryente at iba pa. Alam naman natin na talaga namang umaaray ang bawat mamamayang Pilipino dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw. Ito ay sa kadahilan ng inaangkat pa natin sa iba't ibang mga bansa ang ating mga langis at petrolyo na siyang ginagamit para tuloy-tuloy ang maayos na enerhiya sa Pilipinas. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na tataas pa ito at magkakaroon tayo ng krisis sa enerhiya dito sa ating bansa dahil nga sa nalalapit na pagkaubos ng deposito ng natural gas na kinukuha sa Malampaya Gas Field. Sa kasamaang palad, sinabi ng Department of Energy na unti-unti na ngang nauubos ang deposito ng natural gas sa Malampaya at malaki ang posibilidad na tuluyan itong masasaid pagpasok ng 2027. Pag nagkataon, magkakaroon talaga ng napakalaking krisis sa enerhiya sa buong Pilipinas kung hindi ito mapapaghandaan. Sa ngayon nga ay puspusan ang ginagawang paghahanda ng Marcos administration upang maresolba
ang problema na ito. Kaliwat kanan nga ang ginagawang paggawad ng ating gobyerno sa mga service contract sa iba't ibang mga kumpanya na maaaring magsasagawa ng pagsasaliksik at drillings upang maibsan din ang patuloy na pag-angkat natin ng langis at natural gases galing pa sa ibang bansa. Noong March 2022, iginawad na ng Department of Energy ang service contract para magsagawa ng oil and gas exploration ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation na isang Mindanao-based na kumpanya upang i-develop ang bahagi ng Area 9 ng Cotabato Basin. Matapos ngang maibigay ang kontrata sa SK Liguasan, April 2022 nang kinumpirma ng kumpanyang ito na prioridad nila ang pagpapatayo ng 2 drill rig sa naturang lugar para masimulan na ang pananaliksik sa mga likas na yaman ng Liguasan sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation ay isang 100% Filipino-owned company na nakakuha sa naturang service contract number 77 sa Area 9 na sumasakop sa tinatayang 72,000 hectares ng petroleum perspective na matatagpuan sa onshore Cotabato Basin. Ayon sa SK Liguasan, ang Cotabato Basin ay may lawak na aabot ng 1.2 million hectares ang area sa Central Mindanao. Ang pagsisiyasat at pagkuha sa hitik na deposito ng oil and natural gases sa Liguasan Marsh at Cotabato Basin ay siguradong makakapagbigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon pa sa pag-aaral, kayang-kayang makapag-supply mula sa 3.4 trillion natural gas na ito ng teritoryo sa halos 5 malalaking power plant at kayang makapag-generate naman ng higit sa 3,000 megawatts. Habang ang 4.8 billion barrels of crude oil naman ay kayang-kaya namang makapag-supply sa mga oil refinery at makakapag-produce ito ng 400,000 barrels bawat araw sa loob ng 33 taon. Isa pa nga sa mga tinututukang proyekto ng ating gobyerno sa hinaharap ay ang pagtatatag ng tinatawag na Export Processing Zone. Ito ay isang customs area kung saan ginagawa ang mga commercial at industrial exports na isang daan para sa paglago ng ating papausbong pa lang na ekonomiya. Isa sa mga prospected location ay ang Tuna Bay sa Palimbang, Sultan Kudarat na nasa tabi ng coastline ng Celebes Sea. Marami ang naniniwala ng Sultan Kudarat, Cotabato at ang Maguindanao ay ang mga lokasyon na magiging susunod na Dubai dahil sa yaman sa langis at natural gases na siguradong mag-aangat sa ekonomiya ng mga lalawigan na ito. Kung sakali namang makapagsimula na ang operasyon para sa pagmimina ng mga natural gases at mga langis sa Cotabato Basin na sakop ng mga lalawigang ating nabanggit, siguradong makakasali na ang Pilipinas sa tinatawag na Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC sapagkat ang reserba na matatagpuan sa ating bansa ay higit pa sa ating pangangailangan. Ayon pa nga sa mga research na isinagawa ng iba't ibang malalaking mga bansa, hindi lamang sa bahagi ng Liguasan Marsh sa Cotabato Basin ang hitik na hitik pagdating sa deposito ng langis at natural gases. Nariyan din ang pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea, partikular ang Scarborough Shoal at Spratly Island. Nariyan din ang bilyong-bilyong reserba ng likas na yaman sa Benham Rice o Philippine Rice at sa iba pang mga bahagi ng ating arkipelago ng ating bansang Pilipinas. Sa pagsisimula ng operasyon upang masiyasat at makuha ang natural na mga yaman ng langis at mga natural gases ng Liguasan Marsh at ng Cotabato Basin, siguradong malaki ang may tutulong nito sa pilit na bumabangon na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas at sa ikapagpapabago ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.